Walang katotohanan yung sinabi ni Kitty Duterte. Fake news po. Panggatong po sa kanilang mga supporters para mag-alsa. Gustong palabasin, hindi trato ng tama. Sobra-sobra po yung pag-asikaso sa kanya. Nirespeto siya, mga kababayan. Walang puwersa sa kanya. Binasahan siya ng kanyang Miranda rights. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Joke time muna tayo po para bawas stress. Stressful yung mga balita ngayon. Pag-usapan natin mamaya si Bato kasi si Bato biglang nawala. Inaanap na si Bato. Sarado yung opisina. Baka nasa kampanya pero walang Dapat nandun siya. Nasa aksyon siya kahapon. Pero wala eh. Biglang nag-disappear si Bato. Ano nangyari? But before that, kwentong katatawanan muna tayo po. Padala ni Orly Fahilan, taga Romblon. Kwentong kalabaw po ito. May isang native. I mean yung native Pinoy. Tulad ng Igorot, Mangyan, Aita. Ito, Mangyan, nagdala siya ng kalabaw papuntang Maynila. Galing Mindoro, siyempre kinarga sa barko. Pagkatapos, pagdating sa Batangas, terminal, kinausap yung konduktor kung pwedeng isakay sa bus kasi dadalhin niya sa Maynila para doon ibenta. Mahal kasi sa Maynila. Sabi ng konduktor, di naman na niya pwedeng ikarga yan dito sa bus. Sabi ng Mangyan, itali ko na lang niya yan sa likod ng bus. Mabilis man yan tumakbo. Yung kalabaw ng Mangyan, itali daw niya sa likod ng bus para hilain na lang ng ng bus pa Maynila. Di madaling sabi, pinagbigyan. Mabilis daw tumakbo eh. Ngayon, habang tumatakbo na yung bus, hila yung kalabaw sa likod, nakita ng konduktor doon sa side mirror. Yung kalabaw, nakalabas na po yung dila. Nikinausap ng konduktor yung Mangyan. Ingal na niya yung kalabaw mo sa pagtakbo kasi nakalabas na yung dila. Sabi ng Mangyan, saan niya banda nakalaylay yung dila ng kalabaw ko? Sabi ng konduktor, sa kaliwa niya. Nakalaylay yung dila ng kalabaw mo? Sabi ng Mangyan, ganun ba niya? U-overtake niya yan? Pag nakalaylay pala yung dila ng kalabaw sa kabila, ang ibig sabihin, u-overtake yung kalabaw sa kabila, u-overtake sa bus. Matindi po yung kalabaw ng Mangyan. Gulat na gulat yung yung konduktor. Labas yung dila ng kalabaw. Anyway, bawas stress tayo, mga kababayan. Matik na, 200 pesos. Padala mo na lang po yung GCash number mo. Tapos ito na, kasali ka na rin sa raffle draw. Monthly draw natin, 5,000. Sa December po, 10,000 yung grand prize. Ayos pa. Ito na. Marami-rami na. Di boy, balik tayo dito. Kasi si Bato po, hinahanap kung nasaan na po. Baka nagtago na po, mga kababayan. Where is Bato? Senator still silent after Duterte's arrest. Hinahanap po ng mga taga-media. Sarado yung opisina. Nakalak. Baka niya, Mr. Maravillas, nag-impake na. Nagyabang po si Bato noon. Hindi daw siya natatakot. Sabi ni Bato, bring it on. Sabi ko sa inyo, manang-mana kay Digong, tinuluyan po ng ICC si Digong. Pinadaan sa Interpol. Ito yung interview sa kanya noon ng mainstream media. Kung handa siya ngarapin ang ICC. Ikaw ba, Senator, hindi ka nangangampo sa pagpasok ng ICC sa bansa natin? Hindi ka ba natatakot? Hindi ko natatakot. Bring it on.
Senator, to this Dito. wala po kayo natatanggap na invitation na Wala. Because last time we spoke to you, sabi niyo po, ay yung tanggapin niyo po. Tawag. Wala. Siguro nagsawa na sa kakakontak sa opisina ko. Hindi na. Wala na tumatawag. Wala na rin. Huminto na sila. Lalo na ngayon na pinaghahabol na sila ni President Trump sa US, di ba? Yung mga ICC. Wala na. Hindi na sila nagkialam kasi sabi ni Trump, lahat ng mga nagpapacilitate ng pagpasok ng ICC investigation sa US at saka sa allied countries niya ay ipapa-revoke niya yung kanila ipa-cancel yung visa sa US at saka ipa-freeze yung mga ari-arian sa US. Kaya siguro tumahimik na sila. Hindi mo tapos na problema sa ICC. I can never say that because hindi ko man hawak yung ICC talaga eh. Basta ako, handa lang ako na just in case mag-issue sila ng warrant of arrest laban sa akin, laban sa amin, I am ready to challenge them before the Supreme Court. Hihingi ako I will seek judicial relief from Supreme Court if indeed itong ICC ba talaga ay mayroong jurisdiction sa ating bansa. O ito na siya ngayon. Pati yung opisina niya, sarado na. Inaanap ng mainstream media. Kapo, nag-file sila ni Atty. Torion. Pero hindi man yata kasama ni Atty. Torion. Si Atty. Torion pumunta sa Supreme Court para mag-file in behalf of Digong tapos ni Bato. Digong Bato ran to Supreme Court to block arrest former President Rodrigo Duterte and Senator Bato yesterday sought the intervention of the Supreme Court and asked magistrate to stop the government from cooperating with the International Criminal Court, which has ordered the former chief executive's arrest. The 94-page petition for certiorari and prohibition with prayers for the issuance of TRO and or writ of preliminary prohibitory and mandatory injunction was filed by lawyer Israelito Torion. Yung abogado lang nila na si Torion ang pumunta sa Supreme Court. Si Bato hindi man kasama. Ang nakita natin palagi si Bongo. So ianahanap na ngayon ng mainstream media kung nasaan na. Where you na, Bato? Sabi mo, hindi ka natatakot. Bakit ganon? Baka dyan, Mr. Maravillas, nakatunog na. Sinabi kasi ni Atty. Conte na after anya nitong pagka-aresto kay Digong, they are looking forward, mga kababayan, nang isusunod po yung mga kasama ni Digong sa implementasyon ng war on drugs. Ang Chief PNP noon, si Bato, pati nung panahon na mayor pa si Digong sa Davao, si Bato. Tapos, sangkot din si Bongo. Si Sara, sa report ng Bureau of Files, kasama din po mga kababayan. Pati nga po yung mga previous chief PNP, si Abayalde, na pangalanan po. Kaya yan, inaanap po si Ax ng mainstream media po. Sabi rito, the senator himself has yet to answer media queries following the arrest of former President Rodrigo Duterte. A few of his staff are present in this office extension room, but they are claiming that they also do not know the senator's whereabouts. Being Duterte's former top cop, De La Rosa was also the chief implementer of the former president's brutal campaign against illegal drugs. This role landed him on the roster of Duterte administration officials who were accused of crimes against humanity by drug war victim families before the International Criminal Court. Hindi na po magilap si Bato. Malamang sa malamang, pag hindi pa lumabas si Bato, mga kababayan, baka nag-alabantag na. Pag isunod, mga kababayan, ang paglabas ng warrant of arrest laban kay Bato, tapos kay Bongo, kay Sara Duterte, tapos na yung kanilang political career. Kaya malabo po, mga kababayan, yung mga sinasabi ni Sara na kaya daw ito ginagawa, pinaaresto itong si Digong kasi daw yung mga kandidato ng Alyansa ng Bagong Pilipinas lahat matatalo sa midterm election. Malabo po. O, sabi dito sa latest na pahayag ng Palasyo Malacanang,
No Interpol red notice yet for De La Rosa Abayalde. Yung red notice po, hindi man po pinalabas ng ICC. Pati yung warrant of arrest, secret. Siyempre, alangan man yung warrant of arrest po, i-announce mo, di ba? Di mabibigyan ng pagkakataon yung subject na makatakas. Kaya sabi doon sa inisyong warrant of arrest, secret niya. Nalaman lang ng ating Pangulo. The other night, nang isi-serve na po, sabi ng ating Pangulo doon sa kanyang press statement, press briefing, kagabi po, maniwala man niya Mr. Maravillas na the other night pa lang nalaman ng Presidente. Bahala kayo ng inyong iisipin. Pero yun po ang sabi ng ating Pangulo. Di yun, alangan man, sabihin kong alam na. Di ba? O di ano niya Mr. Maravillas ang kahulugan nitong statement ng Palasyo na walang Interpol red notice yet for De La Rosa Abayalde. Ganon din yung sinabi po ng Palasyo nang lumabas yung mga burubalita na may nilabas ng warrant of arrest laban kay Digong. Ang sabi ng Palasyo, wala pa man anyang confirmation. Pero sabi ni J. Ruiz, may narinigan niya ako. Nang tanungin ng media si Yusek Claire Castro, sabi ni Atty. Claire Castro, wala pa man anyang confirmation. Nang makarap ng media si J. Ruiz, yung PCO, sabi niya, I heard it niya. Kaya biglang uwi mga kababayan, imbis na hapon pa uuwi si Digong, ginawa niyang maaga para siguro makapagtago kung saan siya magtatago. Inabaga na po sa NAIA. Ganon yung nangyari. Di ba? Dapat yung flight niya, flight schedule mga kababayan, alas 4 pa. Yon yung unang announcement. Biglang inagahan po, may mga reports na doon sa Davao, may mga movements na yung PNP, pati sa Metro Manila, lahat ng mga ports. Alams na. Biglang binago yung pag-uwi ni Digong. Paano mga kababayan? Hindi niya alam na hawak na pala ni General De La Torre, General Nick Torre, yung warrant of arrest. Binasahan siya ngayon ng warrant of arrest, pati ng Miranda rights. Kaya itong statement ng Palasyo na walang Interpol red notice yet for De La Rosa in Abayalde, iwan ko lang, baka ito yung tinatawag na the writings on the wall. At maybe yun ang rason kung bakit hindi na makita po si Bato de la Rosa. Nakita lang natin si Bungo. Ito yung latest kay Digong. Maayos po ang kalagayan ni Digong. May nurse. Baka nga doktor ito na pulis. At mga kasama, tranquilo po yung buhay. Matiwasay habang nasa eroplano. Stopover sa Dubai, then diretso na po sa Dahig para i-detain doon sa kanyang magiging detention cell. Habang hintayin yung trial, ang trial daw po will take about 8 years. So matatapos, mga kababayan, ang trial, kung acquittal or conviction, after 8 years. So, 80 anyos siya ngayon, 88 na siya makakabalik kung acquittal. Kung hindi, sabi ni ang kaparusahan, penalty for crimes against humanity, pag guilty, yung verdict, 30 years to life imprisonment mga kababayan. So, tama yung kanyang statement na I take all the responsibility. Kung yan di mabulok niya ako sa kulungan. Yan ang sabi ni Digong. So, wish granted mga kababayan para sa kanya. Pakinggan natin yung porsyon ng press briefing po ni Yusek Claire Castro kanina. Ayan po. Hindi po ito basta gawa-gawa na kwento. May mga biktima. Hindi ito pagpaplanta ng ebidensya. Hindi galing ang kaso sa Pilipinas.
ito ang kaso ay pending sa ICC. Ano ang magiging dahilan nila para himukin ang taong bayan na mag-alsa laban sa pamahalaan? Samantalang ang pamahalaan ay gumagawa, tumutupad ng batas. Ang pagtawag ba ng people power ay paglabag sa batas? Dapat ang mga tao ngayon, ang mga kababayan natin, mag-isip, alamin, ano ba ang nangyayari? Ang kasong ito sa ICC ay hindi gawa-gawa ng pamahalaan. Gawa ito sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Gawa ito ng war on drugs ni dating Pangulong Duterte. At aminado siya rito. Bakit isisisi ang pag-i-issue ng warrant of arrest, ang pagpapadala sa kanya sa ICC, kung siya mismo sinabi ni dating Pangulong Duterte, "Sue me. I will take all the legal responsibilities on this." Bakit tayo ngayon umiiyak? Samantalang pinapatupad lang naman natin kung ano ang nasa batas. Yusek, naturally naglulutangan po yung iba't ibang legal opinions tungkol dito sa, well, first in our history na nagkaroon po ng ganitong pagsuko sa isang dating Pangulo sa isang foreign court. Isa po sa mga opinion na ito, and I quote, "Without a binding treaty or domestic legal obligation explicitly compelling surrender, post-withdrawal with the ICC, the decision to cooperate remains discretionary under Philippine law." How does the palace respond to this assertion, Yusek, that it was within the president's power to prevent the arrest, but he chose not to exercise that power? Very clear. It's the prerogative of the government. So if it is the prerogative of the government to comply with the commitment to the Interpol, so that's it. So, appears that it was a choice between complying with their obligations with the Interpol and giving up a Filipino citizen. Okay. If you are privy to the considerations that went into this decision, Yusek, ano ho ang naging decision-making process dito? Okay. This is not just surrendering a Filipino citizen. It is surrendering a Filipino citizen who is accused of crimes against humanity, specifically murder. So it would be a different story. So we have to comply with the law and also give justice either to the victims or to the accused. If the accused can say, "I am not guilty, I can defend myself," then go on. It's also justice for him. That's due Correct. process. But if he is guilty, then we should also give justice to the victims. Parehas Pinoy. Thank you, Yusek. Okay. Last question, Gilbert Perdiz, DWIC. Morning po. Nabanggit niyo po kanina, ma'am, na pwedeng itry yung dating presidente ng ICC at yung case na rin sa Pilipinas. Di ho ba mahuhulugo yun sa double jeopardy? Ay, depende po. Depende po. Ang double jeopardy po, ang kaso po dyan ay dapat ng decision na po on the merits. Nakapag-arraign, may arraignment na, nakuha na po yung jurisdiction over the person, nakapag-trial, nakapagkaroon ng decision on the merits. Pero dapat po ang case ay not similar to the other courts na nagkaroon ng paghihiring. So if the courts or if the cases that will be heard before the Philippine courts are different from the cases being heard before the ICC, there would be no double jeopardy. Okay. Lang din po doon sa question ni Ivan, yung pong war on drugs ng dating administration, di ho ba sa polisiya ng gobyerno po yon para maprotektahan ang taong bayan laban dito sa illegal na droga? Paano naman po yung human rights or karapatan ng mga naging biktima nitong mga sangkot sa illegal na droga na siyang naging parang pundasyon po nung polisiya na yun ng pamahalaan? Nakabuti naman po yung war on drugs sa karamihan ng ating mga kababayan. Dapat natin i-determine anong klaseng kabutihan. Are we talking, kasi you're talking about war on drugs in general. Everybody is against illegal drugs. Tanong natin,
War on drugs kasama ang tukang, kasama ang pagpatay, walang due process, kasama yung sasabihan ng polis na, sige, sabihin mo sa kanyang lumaban para matapos na at mabawasan ang problema sa Pilipinas. Hindi siya dapat polisiya ng isang gobyerno in the first place. It's against the law. Killing is against the law. Wala nga tayong death penalty sa Pilipinas eh. Uunahan mo pa. Napatayin? Ang masama, wala pang hearing. So, hindi natin matatanggap na yung war on drugs na pinairal ni dating Pangulong Duterte ay tama. Kung may natulong sa iba, paano naman yung namatayan? Kung meron na biktima, itong mga drug users na to, then the victims can also file cases against these drug users. Pero hindi natin matatanggap na polisiya siya na dapat sundin ng isang gobyerno. So, tama po. Kaya sinasabi natin mga kababayan, maswerte si Digong kasi binigyan siya po ng due process. At siya, mga kababayan, hindi tinukhang. Walang tukhang yung ICC. Yung Interpol, walang tukhang. Walang tukhang din policy. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga, yung war on drugs, revised mga kababayan. Bloodless siya. Pero during yung mga maisog rallies, pinagsabihan pa ng dating Pangulong Digong, ang ating Pangulong Bongbong, di ba yung controversy na ang sabi, yung pangalan ng ating Pangulo, Bongbong Marcos, nasa drug watch list. Yung pinaimbestigahan, sabi ni Digong, kung ako pa niya yung presidente, baka nakasama ka sa tukhang. O, di ba? Sinabi niya yan sa isa sa mga meetings niya doon sa Maisog Rallies. Ganon, katindi. So, pasalamat tayo. Walang ganong policy yung ating administrasyon, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya si Digong buhay pa. Walang policy ng nanlaban. So, he's accorded due process of law, the right to be heard, at makapamili ng mga abogado na tutulong sa kanya para ma-defend yung kanyang sarili. Walang death penalty rin yung ICC. 30 years to lifetime ang penalty, ang sentensya. Pero kung halimbawa, mahina yung kaso laban sa kanya, after 8 years of trial, makakauwi siya dito sa Pilipinas. Pwede siya uli na tumakbo bilang mayor. Pero ngayon na nasa kamay na siya ng ICC, malabo na yung kanyang pag-file ng Certificate of Candidacy para mayor ng Davao. Kasi halimbawa, manalo man siya, hindi man siya makakaupo na bilang mayor kasi physically, hindi niya magagampanan ang kanyang pagiging mayor kasi nakadetain siya doon sa The Hague, Netherlands. So malamang sa malamang ang mangyayari niyan, yung mga taga Davao, ang iboboto by landslide si Carlo Nograles. So that will be the end, mga kababayan, ng political career ng mga Duterte. Kasi pati si Inday, malamang, other than ma-impeach siya, o na-impeach na nga po, convict siya ng Senado, perpetually disqualified, kasama din siya sa akusado yata dito sa ICC. So anyway, ang lahat ng ito mga kababayan, sabi nga natin, consequences ito ng kanilang mga gawain. Alaman na dapat na isisirito sa kung kaninong tao, not even to this government, not even to President Bongbong Marcos kasi wala man pong kinalaman sa kaso ng mga Duterte sa ICC, yung ating Pangulong Bongbong. Tama po, mga kababayan. Ituloy natin yung press briefing, mga kababayan. Tama siguro sa number one question yung tanong ko dahil kumusta na po ngayon kung meron kayong tuloy-tuloy na monitoring kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, nasaan na po siya at ano na po yung kanyang lagay? Sa ating pagkakaalam, sa huling ulat po sa atin ay siya po ay nasa Dubai. At sa ngayon po naman po kasi ay nasa maganda naman po siyang kondisyon, meron po siyang kasama. Yung preferred nurse niya po, may kasama rin po siyang abogado at kanyang preferred na security. Kasi po sa post po ng kanyang daughter na si Kitty Duterte, parang 8 hours daw pong biyahe, isang sandwich lang yung kanilang kinain. Alamin po natin ang katotohanan po niyan. Thank you. Leth Narciso, DZRH.
Good morning, Yusek. May gagawin po ba ang pamahalaan para tulungan si former president? Kasi ang dating doon sa kanya mga taga-suporta is basta natin ibinigay sa ICC. Hindi, what do you mean po na Kung tutulungan po ng pamahalaan, may bibigyan ng tulong. paano pong tulong ang dapat asahan kung meron po siyang sariling abogado? But anyway, meron man po tayong batasang RA 9851 kung saan sinasabi po, no, kahit po ang dating Pangulong Duterte ay masasabi pong dapat na usigin or kailangan magkaroon ng hearing sa ICC, hindi naman din po papabayaan ng ating gobyerno, lalong-lalo na po kung ito ay tungkol sa kanyang karapatan. Sino man, kahit hindi po dating Pangulo, basta po Filipino, makakaasa po yan ng tulong sa ating pamahalaan. May attend po ba o nag-reach out po ba mula sa kampo ni former president? Wala pa po kaming natatanggap na anumang report patungkol dyan. Clay Pardilla, PTV4. Good morning po, Yusek. Yusek, what are the possible penalties and prison terms former President Duterte could face if convicted of the ICC's crime against humanity of murder? Thank you po. Yes, based on the law, the penalty could reach up to 30 years imprisonment. But it depends upon the defenses that can be availed of by the former president. Tuesday New, DZWB. Good morning, Yusek. Kahapon po ay may mga sinasabi pa rin yung kampo ni dating Pangulong Duterte na he was denied of his right, especially yung medical attention. Hindi po ba naibigay sa kanya yung standard operating procedures na i-undergo siya ng medical examination upon his arrest? Hindi po yan totoo. Dahil nung panahon po na siya po ay nasa kustodiya na po, talaga pong ang pagtrato po sa kanya ay hindi po lamang basta-basta. Tinrato pa rin po siya bilang Pilipino at bilang former president. Kompleto po ang kasamahan po doon, may mga doktor po, may mga nurse, nandun din po ang kanyang mga abogado. So wala pong katotohanan na hindi po nabigyan siya ng tamang atensyon, especially patungkol sa medical needs na kailangan po niya. Hindi po ba yung request daw po na dalhin siya sa ospital dahil considering his health condition nga daw po kahapon na umaga hanggang gabi nag-travel, napagod, bumaba na yung blood sugar level, kinailangan daw sanang mai-ospital. Hindi po ba yun kasama doon sa medical attention na dapat ibigay daw sa kanya? Kung ang nagsasabi naman po na doktor na nag-attend po sa kanya ay hindi naman po sinasabing critical ang kanyang kondisyon, hindi naman po kinakailangan siya idalhin sa hospital. Thank you po. Melvin Gascon, Inquirer. Good morning, ma'am. Morning. Ang tanong ko lang po, now that the Philippine government has technically waived its right to prosecute former President Duterte, i-turn over na po siya sa ICC. Would this be an admission somehow na parang dito po sa bansa hindi po niya or hindi po makakamit ng mga biktima ng war on drugs ang hustisya na kanila pong hinahanap? There's no waiver yet of the right of the state to still run after him if there are other complainants in the country. It just so happened that there is already pending case before the ICC and we are just complying and enforcing RA 9851, especially Section 17, wherein that the stating therein that instead the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to any other state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. So we have not yet waived the rights of the alleged victims here in the Philippines. They can still file cases. Just follow up, ma'am. Paano po namin, ano pong i-expect namin na magiging policy po ng government sa pakikipagtulungan sa ICC pag mayroon pong mga upcoming requests, halimbawa,
ganito rin po ba na it will be through the Interpol? Or Opo, dahil hindi po tayo miyembro ng ICC, pakikipagtulungan lang po tayo sa Interpol at ganun pa rin po siguro ang senaryo, pero depende pa rin po sa magiging sitwasyon. Kung halimbawa po yung taong kailangan silbihan ng warrant of arrest ay voluntary namang mag-surrender, so may iba naman po yung sitwasyon. But still, we will comply with our commitment with the Interpol. thank you, ma'am. Crisel Insigne, IBC 13. Yusek, may bearing pa po ba yung final po nila Attorney Panelo po na habeas corpus gayong nasa ICC na po si former President Duterte? Supreme Court lamang po ang makakapagsabi niyan, but usually po, kapag ka po yung tao ay nasa ibang bansa na po at nadala na po, nagiging moot and academic yung issue. But depende pa po rin yan sa Supreme Court. Hindi po natin pwedeng pangunahan kung ano po ang magiging decision ng Supreme Court dito. Follow up lang po, Yusek. Lumipad na po si VP po papuntang Netherlands. Sino po yung nakapag-clearance to travel po ba siya? Hindi po namin alam kung nakapag-clearance siya. Madalas naman po yata siyang umalis ng walang clearance. Hindi ko po, I'm sorry for that. Hindi po wala po tayong information on that. Thank you po. Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yusek, magandang umaga po. Yusek, nabanggit niyo kanina yung support doon sa naging desisyon ng gobyerno natin na i-turn over sa through Interpol sa ICC si Pangulong Duterte. Ang nabanggit niyo kanina, a group of lawyers, pagkatapos yung mga victims. Pero how do you assess the public's assessment doon sa naging hakbang ng ating pamahalaan? Ano po ba yung naging public sentiments? Ano po yung, sabi niyo po yung may sentimiento ng publiko. Ano po ba yung sinasabi niyong sentimiento? Yung assessment po natin. Ang assessment natin. Assessment po natin. Okay. Alas tungkol. Kung anong sentimiento ng tao? In general, In general, do we gain support doon sa naging asya? kung pag-uusapan po natin ay pagbibigay ng hustisya at pagko-comply sa tamang batas, mas maiintindihan po ng taong bayan kung naging tama po ba yung naging hakbang ng administrasyon. So ang mas maganda lamang po dito ay malaman nila kung paano ba ito nagsimula. Bakit nagkaroon ng warrant of arrest? Bakit kailangan makipag-ugnayan sa Interpol? Kapag po kasi ang nakikitang naratibo ay puro nakakaawa ang dating Pangulong Duterte, nandun na po tayo sa may bandang dulo eh. Dapat simulan natin bakit nga ba nagkaroon ng kaso sa ICC? Bakit nagkaroon ng warrant of arrest? Sino ba ang nagsampa ng kaso sa ICC? Kailan ba tumiwalag ang bansa sa ICC? Hindi pa po ba nung nagkapagsampa na ng kaso, itong mga biktima, di umanong biktima ng Pangulo? Dapat yun po sana ang masimulan sa taong bayan para maintindihan nila kung bakit kinakailangan po na mangyari ang ganito. Bakit kinakailangan din po tayong mag-comply sa ating commitment to the Interpol. So, sa aking pong palagay, kapag ka po naintindihan nila ito lahat, magiging positibo naman po ang tanaw nila sa ginawa po ng administrasyon. Salamat po, Yusek. Richmond Quevedo, Daily Tribune. Good morning. There are concerns po that the former president was not given his day in court before being extradited. There are questions po between the time frame of his arrest, then the turnover po, departing the Philippines going to The Hague. It is also a concern po. Is this normal po ba with the situation like what happened po yesterday? Okay, he was not extradited in the first place. He was surrendered. It would be different from to surrender and to extradite. So I just have to correct on that. It is regular. What we did, what the government did was regular. It is based on the law, based on our own law, RA 9851.
If you will say that it is normal, I can say it is. But this is the first time that we did this. So if you did everything based on the law, I think there could be no question on that. Follow up lang po, ma'am. On the next possible warrants on the other named co-accused, as mentioned po as mentioned by Attorney Cristina Conti, will the Philippines push another coordination with Interpol? Just a clarification lang po na the same po ng movement as the events yesterday. Katulad po sinabi natin, as of now, wala po kami na-receive na anumang information kung meron pa pong darating na warrant of arrest through the Interpol. Kung meron man po, ganun pa rin po ang magiging tugon namin. Kapag hiningi po ng Interpol ang tulong ng administrasyon, tutugon pa rin po tayo. Sabi nga rin po natin, magiging iba po siguro yung sitwasyon kung yung mga tao na maaaring maging subject of a warrant of arrest ay kusang magsusurrender. Hindi na po siguro kakailanganin yung naging drama po kahapon. Last na lang po, Yusek, from my end. Is the Philippines considering to rejoin the ICC? As of now po, we have not, there's no discussion on that. We will just cross the bridge when we get there. Wala pa po, as of now. Thank you, Yusek. Parehas po ang mangyayari. Kung ano ang sinapit ni Digong, yung mga kasama niya sa war on drugs, si Bato, si Bungo, si Sara, si Abayalde, iba pang mga pangalan po, makikipag-cooperate po sa Interpol ang ating gobyerno. Pero this time, wala pa man pong notice, wala pang warrant of arrest para dun sa mga co-accused ni Digong. Si Digong muna. Now, dahil sa nangyari kay Digong, malamang yun ang rason kung bakit hindi na nagpakita ngayon si Bato. O baka busy lang po, nangangampanya, hindi lang nagpapa-interview muna. Pero yung latest sa ating Pangulong Bongbong Marcos, sinasabi ni Kitty Duterte, isang sandwich lang yung pagkain, 8 hours na biyahe, papuntang Dahig, hindi man talaga po totoo. So sabi ni Yusek Claire Castro, ipatsikoan niya kung totoo yung kwentong yan. Tayo na yung nagsasabi na hindi totoo po. May picture na rinilish. Bastante po. Yung pagkain ni Digong, yan po si Digong, oh. Malakas pa sa kalabaw. Tingnan mo naman yung pagkain niya, oh. O di ba? Napakaraming pagkain. Paano isang sandwich? Punong-puno ng pagkain po. Enjoy na enjoy siya, oh. May kanin, may spaghetti yata yan. Pinagsisilbihan siya, mga kababayan. Trinato ng maayos. Tapos yung kasamang pulis pala, nurse yun. Tinicheck palagi yung yung ganyang BP. O di ba? Buhay hari pa rin siya. Kahit doon sa detention center niya, detention cell. Napakaganda ng detention cell ni Digong. Ito yung post ng Philippine Star. 42 minutes ago, Senator Bongo shared the latest update on the situation of former President Rodrigo Duterte while he is on his way to The Hague, Netherlands on Wednesday. Panangalian ni Tatay Digong habang nasa loob ng eroplano, sabi niya. The plane carrying former President Duterte landed in Dubai 8:03 in the morning kanina, Philippine time, according to Flight Radar 24. Is heading to The Hague to face charges of crimes against humanity at the International Criminal Court. Walang katotohanan yung sinabi ni Kitty Duterte. Fake news po. Panggatong po sa kanilang mga supporters para mag-alsa. Gustong palabasin, hindi tinatrato ng tama. Sobra-sobra po yung pag-asikaso sa kanya. Nirespeto siya, mga kababayan. Walang puwersa sa kanya. Binasahan siya ng kanyang Miranda rights. Sinek mo na yung kanyang kalagayan ng sarili niyang doktor. O di ba? Kasama si Mijal Dea. Nakabantay si Mijal Dea mismo. O, dalawa yung unan niya. Yung mga biktima niya, nasa simenteryo na. More than 30,000. Walang unan doon. Lupa na sila lahat. You see? Siya buhay na buhay pa, pinaglilingkuran pa. Mga kababayan ng mga kasama niya, puntang The Hague. O ngayon, yung eroplano na ginamit,
May kumalat na balita na kay Saldico daw yun. Yung private plane, hindi man po daw. Nag-react na si Saldico. Taga rito sa amin. Ayan o. Representative Saldico denies ownership of jet that flew Rodi to Netherlands. Walang katotohanan po. Di ba niya si Sara Duterte, Mr. Maravillas, lumipad para papuntang Netherlands? Tingnan natin kung talagang pupunta sa Netherlands. Baka maisip ng mga judges, mag-release na rin ng warrant of arrest. Nandito na niya. Diretso na natin na niya para magkasama yung mag-ama. Di ba? Ikaw niya, Mr. Maravillas, baka hindi tumuloy. Lumiko. Kasi pabigla-bigla siya. Hindi pinag-iisipan yung mga actions. Si Bato, nawala na lang bigla. Ituso yun. Baka Alabantag or Tebes, si Bato. Pero si Sara, lumipad pa Netherlands daw. Ewan ko kung totoong pa Netherlands. Kasi hindi malaman kung may clearance yung kanyang travel. Bantayan natin sa mga susunod na araw kung totoong pa Netherlands o baka pa Beijing na. Kasi akala nila wala pang lumabas na warrant of arrest yung kanyang tatay kaya bumalik pa Pilipinas. Yun pala, mayroon na. Kawan niya, Mr. Maravillas, nagkwento ka na naman ng kung ano-ano. Mga kwento man lang po ito. Mga analysis, mga hula. Wala man tayong inside story o inside information. Ayos pa? At itong ating programa, mga kababayan, atin sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax, Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kasukasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.